Sa isang cozy na restaurant, enjoy na enjoy si Gion sa pagkain niya. Abala siya sa pag-enjoy sa lasa at aroma ng kanyang fried chicken. Biglang dumating si Hugo, ang Sagittarius Saint. Pero hindi ito simpleng pagbisita lamang. Kitang-kita sa seryosong mukha ni Hugo na may masama siyang balita. Mamamatay daw si Gion bukas. Wow! Sa simula, nagbiro pa si Gion na baka dahil lang ito sa fried chicken na kinain niya ng sabay. Pero sabi ni Hugo, posible raw na malagay si Gion sa peligro. Pero chill lang si Gion kasi alam niyang makunat siya. Mas marami na siyang pinabagsak na kalaban kaysa sa lahat ng saint na pinagsama-sama. Hindi uso sa kanya ang salitang kahinaan. Weakness disgust me pala itong si Gion. Sabay, sabi niya kay Hugo, hindi pa ako ready mag-goodbye. Hindi ko hahayaan na sirain ng kung anumang prophecy ang plans ko o ang appetite ko, sabi ni Gion. May laban pa ako at hindi ako susuko, dagdag niya pa. Habang papalapit ang katapusan ng 20th century, biglang naglabasan ang mga calamity na nagdulot ng chaos sa mundo dahil sa lakas nila. Sa gitna ng kaguluhan, may 12 divine gods na lumitaw at nagbigay ng hope sa humanity sa pamamagitan ng pagbibigay ng powers sa 12 chosen individuals. Pero may twist, hindi lang pala silang 12. May isang tao pa na nagising bilang pang 13th ng walang divine blessing at sobrang lakas niya, mas malakas pa kaysa sa iba. Si Gion, ang 13th awakened, ay hinangaan ni Hugo dahil sa pag-conquer niya sa Demon Tower. Habang si Gion na fried chicken lang ang inaasam sa susunod na 5 taon. Abala naman ng ibang saint sa plano nilang talunin ng Crimson Eye, ang pinakamalalang calamity ever, at pwede silang kumita ng bilyon-bilyong rewards. Sa gitna ng chaos na dulot ng Crimson Eye, napaisip si Gion na baka magandang magstay muna sa isang fancy hotel. Pero hindi siya pinansin ng ibang saints. Ang tingin nila kay Gion, newbie lang na nangangailangan pa ng pera para maayos ang muka at katawan niya. Ang mga shady nilang mga comments ay nagpakita na sarili lang nila ang iniisip nila. Mas nakakainis pa. Ayaw nilang puntahan ang mga lugar kung saan may nangyayaring calamity. Gusto nilang dumamay pa ang biktima para mas malaki ang kita nila. Pero deadma si Gion sa kanila. Sawang-sawa na si Gion sa mga saint at iniisip niyang umalis na lang pagkatapos nilang mahandle ang Crimson Eye. Pero habang papalapit sila sa Big Boss, simpleng tingin pa lang sa Crimson Eye, takot na agad ang mga saint. Sinimulan silang saktan ng monster at ang naisip lang ng lahat ay tumakbo na lang. Hindi makapaniwala si Gion nang tumakbo ang mga kasama niya. Pero determined siya na talunin ang Crimson Eye ng mag-isa. Kaso, hindi rin umubra ang determinasyon niya dahil tinamaan siya ng espada at nahulog sa isang trap na plinano ng mga saints. Sinadya nila ito para maiwan si Gion sa loob ng Demon Tower. Sa kailaliman ng Demon Tower, wala nang sense of time si Gion. Wala na rin siyang pakialam sa nangyayari sa labas. Ang focus lang niya, labanan ng endless waves ng mga halimaw na summon ng trap. Kahit sobrang hirap, kapit tuko pa rin si Gion sa paniniwalang mas malalakasan niya ang mga saints na nang-iwan sa kanya sa tower. 2 dekada ang lumipas at nandun pa rin si Gion, nilalabanan ng final calamity. Ang halimaw nagmamakaawang patawarin siya, pero hindi nagpatinag si Gion. Tinapos niya ang halimaw at sa wakas, natalo at natapos niya rin ang mga halimaw sa loob ng Demon Tower. Mag-isa sa tore, hindi makapaniwala si Gion na malaya na siya at pwede na siyang lumabas. Mukhang tapos na ang monster fighting days niya. Sa labas, 2 bata ang tumatakbo mula sa mga halimaw. Sana raw mailigtas sila ni Gion. Napadpad sila sa Demon Tower na biglang gumuho habang nanonood sila. Sa gitna ng mga alikabok, may isang lalaking lumabas. Si Gion ito. Lumabas sa tore. Natatawa sa epic fail na trap ng mga saints para sa kanya. Sigurado siyang pagbabayaran nila ang ginawa nila. Sa gitna ng mga gumuhong building, napako ang tingin ng 2 bata sa isang kakaibang lalaki na parang walang kahirap-hirap na tinalo ang mga orange class calamities. Parang langgam lang ang mga ito para sa kanya. Matapos tapusin ng mga halimaw, nilapitan sila ni Gion at doon niya napagtanto na mga normal na tao lang pala sila. Mukhang hindi pa naman ganoon kasira ang mundo, sabi ni Gion kasi akala niya nasira na ito ng mga calamities. Pero litong-lito ang 2 bata. Paano nakalabas ng walang galos ang random na lalaking ito mula sa gumuhong Demon Tower? Baka naman naglalakad lang siya at nadamay sa gulo, tanong nila sa kanilang isip. Sakto namang iniisip ni Gion na makakapagpahinga na siya. Pero biglang dumating ang Wolf Boss. Winasak ang katahimikan.
Tumakbo ang dalawang lalaki sa takot. Iniwan nila si Gion na nakangiti pa rin habang hinaharap ang bagong kalaban. Habang tinatapos ang Wolf Boss, iniisip ni Gion na sana tapos na ang chaos. Pagkatapos, casual lang siyang humarap sa mga lalaki at sinabing kunan siya ng pagkain at damit para matakpan ang pagiging hubot-hubad niya. Maya-maya, halos mahulog ang panga ng lahat nang si Gion ay makaubos ng pagkain na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Oo, 10K USD. Kumain siya ng 120 servings ng mag-isa lang. Para kay Gion, normal lang yun. Lalo na't nangako ang dalawang lalaki na bibilan siya ng kahit ano dahil niligtas sila ni Gion. Hindi nila akalaing mababankrupt sila ng ganoon kabilis. Naging curious ang dalawa kung paano siya napadpad sa Demon Tower. Pero mas marami pang tanong si Gion, lalo na't nararamdaman niyang may magical vibes ang isa sa kanila. Lumabas na ang isa sa mga lalaki ay disciple na iniisip na nabless si Gion ng isang god. Ang hindi niya alam na wala sa plano ni Gion na maglingkod sa kahit anong god. Biglang napansin ni Gion ang refleksyon niya sa isang kutsara at nagulat na fully healed na ang katawan niya. Hindi na siya pangit, pero may dagdag na sorpresa. Nakita niya ang kakaibang marka sa kaliwang kamay niya. Senyales na namatay na siya dati. Bukod pa roon, nalaman niyang kaya nang mag-transfer ng powers niya sa bagong katawan at lahat ng achievements niya sa tower ay na-convert sa experience. May zodiac skill din siyang nakuha at tila may access siya sa kapangyarihan ng Ophiuchus. Para sa isang taong nag-crave lang ng fast food, medyo weird na ito. Gusto lang ni Gion kumain pero ito ang natanggap niya. Sa gitna ng transformation na may kasamang malaking ahas at biglang nagising si Gion sa loob ng fast food chain na nalilito. Walang nakakita sa ahas? Tanong niya. Kaya lalo siyang naguluhan. Doon niya nalaman ang tungkol sa super healing skill ng katawan niya. Nagtataka si Gion kung bakit hindi sinabi ng mga saint ito sa kanya. Baka busy lang silang kumain ng fries. Kahit hindi niya maramdaman ang divine power, masaya si Gion na bumalik sa normal ang katawan niya. Ngayon may bagong skill at busog na tiyan. Determined si Gion na tapusin ang mga saint at kumuha ulit ng snack. Samantala, ang pagbagsak ng Demon Tower ay nagdulot ng kaguluhan sa lungsod. Ang mga pulis, nag-iisip kung disciples ni Gion ang may gawa nito o kung simpleng kalokohan lang ito. Buhay na buhay ang chismisan sa syudad tungkol sa kung sino ang nagpatumba sa mga calamities at kung paano bumagsak ang Demon Tower na parang stack lang ng pancakes. Ang mga pulis, confused pa rin kung nakalabas na ba si Gion sa Demon Tower. Pero hindi pa sila ready mag-conclude. Habang nagkakagulo, si Yang ay binabato ng tanong ng mga makukulit na reporter tungkol sa pagbagsak ng tower at kung totoo bang bumangon si Gion mula sa hukay na parang zombie. Annoyed na si Yang sa lahat ng tanong tungkol kay Gion. Kung alam lang niya, nagluluto na si Gion ng isang revenge plan na mas mainit pa sa bulalo na ulam sa tag-init. Manong ulam? Hindi pa tapos ang kwento. Puro rumors at speculations ang umiikot. Pero isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos si Gion sa paglikha ng kaguluhan. Lipat naman tayo kay Yugo. Si Yugo ay bumaba ng eroplano at para siyang royalty na sinalubong ng lahat. Ang mga opisyal, lutang-lutang ang mga mata at parang hindi pa nakakita ng saint. Nag-uumapaw ang mga papuri pero hindi yun pinaabot ni Yugo sa ulo niya. Hindi siya ganong klase ng tao. Iba siya sa ibang mga saints. May iba siyang agenda tulad ng makipag-meet and greet kasama ang Prime Minister. Siyempre, hindi mapigilan ng mga opisyal na maging fanboy. Normal na gawain kapag may saint. Habang sinasakay siya sa magarang sasakyan, naparol ay si Yugo sa balitang umiikot na naman daw. Si Gion daw, bumalik mula sa hukay. 2 dekada na ang lumipas or 20 years guys. Napaisip si Yugo sa huling pag-uusap nila ni Gion noong raid sa Demon Tower. Si Yugo noon ay busy sa calamity duty, habang si Gion naman ay nasa loob, may sariling laban. Nagdasal si Yugo para sa ligtas na pagbabalik ni Gion. Sana hindi magkatotoo ang prophecy niyang masama. Pero ang resulta, ang ibang saints, nagbalik hawak ang ulo ng Crimson Eye. Parang bida at inabandon na si Gion. Samantalang si Yugo, hindi matanggal ang feeling na buhay pa si Gion. Halos magmakaawa siya na hanapin nila si Gion, pero walang naniwala. Lalo na si Moleng, ang Dark Cancer Saint. Sa halip, sinabi ni Moleng na maghanap siya mag-isa kung sobrang nag-aalala siya. Pero paano nga naman yun? Kung ang ibig sabihin nito ay mababawasan ng mga saints. Kaya
Tinanggap na lang ni Yugo na baka wala na talaga si Gion. Kahit gaano pa siya kalakas noon, parang huli na ang lahat. Nang tawagan siya ng Prime Minister, parang replay ng lumang kwento ang dating. Ang balitang bumagsak ang tower, lumang tugtugin na ito at wala nang gustong pakinggan ito. Sa casual na tono, sinabi ni Yugo sa Prime Minister na hindi siya magiging detective para sa isang patay na tao. Kahit pa muling binuhay ng mundo ang alaala ni Gion. Marami pa siyang kailangang harapin kaysa maghabol ng multo. Inisip ni Yugo na baka pakululang ito ng Prime Minister para dumagdag sa boto. Pero biglang binanggit nito na tumunog ang hotline ni Gion. Nanlaki ang mata ni Yugo. Tinitigan niya ang telepono habang nagpa-flash ng parehong number. Parang disco light. Sa wakas, sinagot niya ang tawag. At sino ang nasa kabilang linya? Si Gion daw. Nagbabantang hahanapin siya at papatayin. Prankster lang kaya ito o talagang si Gion? Kahit ano pa man, parang kinikilabutan si Yugo. Nag-utos agad siya sa driver na mag-U-turn pabalik ng airport. Sa kabilang panig, si Gion ay natatawa sa kaibigan niyang si Yugo na parang gumaling sa pag-iwas sa tawag niya. Kasama si Gion ng mga bagong kaibigan na sinagip niya mula sa mga nakaraang calamity. Sinusubukan niyang mag-navigate sa mundo ng smartphones. Curious siyang magbasa ng articles tungkol sa sarili niya na trending ngayon. Pero ang tunay na show ay nasa comment section at hindi maganda. Napipikon si Gion sa maling pagkakaintindi ng tao tungkol sa 12 Saints at Crimson Eye. Parang mali lahat ng kwento, pero hindi niya maaayos mula sa digital na mundo. Tapos naisip niya ang will niya, isang sleeping volcano na ready ng sumabog. Tinatanong niya kung natupad ba ang pangakong mag-donate ng lahat ng ari-arian niya sa orphanages at scholarships. Doon niya nalaman na ang 12 Saints pala ang kumuha ng lahat ng property niya. Galit na galit si Gion. Pinag-uusapan pa ang pagbawi sa kanila ng piraso-piraso, pero sa sobrang galit, nasira niya ang phone ng lalaki na tinulungan niya. Ngayon, iniisip ni Gion kung ano ba ang susunod na gagawin niya. Naisip niya na sasabihin ng mga tao na baliw siya kung inamin niya na siya si Gion. Kasi nga, iba na ang kanyang muka. Kaya napagpasyahan niya na manahimik na lang muna at puntahan ng mga saint, one by one. Habang nasa labas, nakita niya ang ilang household gods na parang nagmamay-ari ng lugar. Nagtatayo ng barriers. Naiinis si Gion pero bago siya makakilos, narinig niya ang balitang trending siya bilang isang lost cause. Naiirita si Gion lalo na sa Gemini Divine Cadre na tumayo sa harapan niya. Sa kabila ng payo ng kanyang mga kaibigan na umiwas, handa si Gion na harapin sila. Sa halip na suntukin, pinili ni Gion na hindi pansinin ng lalaki. Pero habang naglalakad palayo ang lalaki, sinabi niya na ang mga katulad niya ang mga taong may gusto kay Gion at ang mga katulad niya ay laging namimili ng mga mahihina na saints. Pagkatapos mag-isip, bumalik si Gion at binitawan niya ang ilang malulutong na salita. Tinawag niya itong mga ito na parang mga ipis. Napalingon sila sa tawag ni Gion. Mukhang magsisimula na ang laban mga pre. Ang lalaking kanina lang ay nagsalita ng masama tungkol kay Gion ay bumalik para sa isang laban. Pero sobrang bilis si Gion para sa kanya. Isang malakas na hampas lang ang binigay ni Gion at literal na lumipad ang lalaki papunta sa kabilang bahagi ng kalsada. Kasunod nito, mukhang susugod na naman ang babae para atakihin si Gion. Pero ilang segundo lang ay nahandle na niya ito. Tinawag pa ni Gion na parang mga langaw ang dalawa kumpara sa kanya. Pinagalitan si Gion ng kanyang mga kaibigan dahil sa paggamit niya ng kanyang kapangyarihan sa publiko. Pero hindi siya sang-ayon. Sabi pa niya, kung ginamit niya ang lahat ng lakas niya, baka sa isang iglap lang ay tapos na ang laban. Deadma siya sa tanong ng mga kaibigan kung paano niya nagawang labanan ang mga A-rank disciples gamit ang mga kamay lang niya. Imbis na sumagot, umupo siya at sinuri ang kwintas na nakuha niya mula sa isang lalaking natalo niya. Agad niyang nakilala ito bilang isang holy relic, pero nagtataka siya kung bakit dala ng isang mahinang nilalang ang ganito. Gayong dapat ay mga saint lang ang may ganito. Napag-alaman ni Gion na ilang dekada na ang nakakalipas, umaasa ang sangkatauhan sa mga saint para mabuhay. Pero dahil 12 lang sila, hindi nila kayang protektahan ng buong mundo. Kaya nag-recruit ang mga saint ng mga tagasunod or disciples para bumuo ng kanilang sariling mga grupo o sekta. Ang mga tagasunod na ito, na ginising ng mga saint ay tinawag na mga disciples. Ang rank nila ay nakabatay sa kanilang level ng kapangyarihan. Sa tuktok ay ang mga saint mismo na pinili ng mga zodiacs. Sa ilalim nila ay ang 10 stars ng mga posibleng kandidato para maging saint.
Ang pinakamalakas sa mas mababang mga disciples na kaya ring mag-lead sa kanila ay tinatawag na commander. At pagkatapos, may mga A, B at C disciples. Ang lakas ng mga zodiacs ay nagmumula sa pananampalataya ng kanilang mga disciples, kaya naglalaban-laban sila para makaakit ng maraming tagasunod. Dahil dito, nagbibigay sila ng mga holy relics sa kanilang mga disciples. Natulala si Gion sa kung gaano nakalaki ang nagbago sa nakalipas na 20 taon. Pero bago pa niya maproseso ang lahat ng emosyon niya, dumating ang mga familiars ng fortune at greed. Mukhang aliw na aliw ang mga familiars sa kaguluhan at sinubukan nilang udyukan si Gion na saktan ang couples kapalit ng gantimpala. Ang interest nila ay tila kakaiba. Parang naghahanap lang ng gulo kasama ang mga shadow zodiac. Alam ni Gion na maaaring mapilitan siyang makinig sa mga familiars, pero sa puntong ito, mas gusto na niyang makipagbakbakan sa kanila. Matagal na niyang iniisip kung bakit nandyan ang mga tagapaglingkod niyang. Pero halata na ngayon na ang pakay lang nila ay magpakasasa gaya ng amo nila. Hindi sumama si Gion sa laro nila. Imbes, bigla niyang inatake ang mga familiars. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang buong lakas niya at madali silang tinalo. Hindi niya hayaang guluhin siya ng walang kwentang grupong ito. Tumakas ang mga familiars. Iniwan ang barrier na bumagsak. Napansin ni Jimin, isa sa mga bagong kaibigan ni Gion, na may kakaiba talaga sa kanya. Sinimulan niyang ibahagi ang mga nalalaman niya tungkol sa Gemini sect, ang pinakamakapangyarihan sa Korea. Lahat ng miyembro nito ay sobrang yaman at galing sa mga maiimpluwensyang pamilya. Doon napagtanto ni Gion na ang lahat ng suot ng natalo niyang disipulo ay mamahaling designer stuff. Handang-handa na siyang i-raid ang buong wardrobe nito at kunin ang gantimpalang nararapat para sa kanya. Si Gion ay dumating sa apartment building ng kanyang mga kaibigan at agad namang nagpasalamat si Jimin sa paulit-ulit na pagsagip sa kanya. Mukhang gusto ni Jimin na umalis si Gion. Pero iba ang plano ng ating bayani. Desidido siyang magstay sa lugar nila dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Buti na lang, dinala nila siya sa itaas, kung saan nag-transform si Gion pagkatapos gupitin ng kanyang buhok. Ngayon, mukha na talaga siyang normal na tao. Kung tatanungin mo kami, ang linis ng bagong look niya. Pinuri ni Jimin ang kanyang bagong gupit at ibinunyag ni Gion na dati ay sobrang nalalagas ang kanyang buhok dahil sa side effects ng kanyang mga kakayahan. Bawat hibla ay mahalaga sa kanya noon at hindi niya inakala na magkakaroon pa siya ng pagkakataong ayusin ito. Pero bago pa sila mapunta sa hair care talk, napansin ni Gion ang mga calamity na gumagala sa bahay ni Jimin. Agad niyang dinurog ang isa, gamit lang ang kanyang mga kamay. Habang si Jimin ay nakangiti lang at nag-thumbs up. Malinaw na wala talagang ideya ang kaawa-awang tao kung ano ang pinasok niya. Marami pang calamity ang nagtatago. Pero nagtataka si Gion kung bakit tila siya lang ang pinupuntirya ng mga ito. Baka naman irresistible ang amoy niya para sa mga troublemakers na ito. O baka naman tagahanga lang talaga sila. Duda si Gion na amoy niya ang dahilan. Sa halip, pinaghihinilaan niyang may isang bagay sa bahay na umaakit sa mga calamity. Tiningnan niya ang paligid at napansin niya ang kakaibang koleksyon ni Jimin na para bang magnet ito para sa mga calamity. Nainsulto si Jimin at dinepensahan ng kanyang mga kayamanan na parang ginto. Itinuro niya ang isang rebulto sa shelf. Sinasabing galing ito mismo sa Gemini Saint. Para raw itong owning a piece of history. Hanggang sa hatiin ito ni Gion sa dalawa, on the spot. Oops! Hindi makapaniwala si Jimin habang nakatingin sa basag na rebulto. Habang si Gion naman ay lumipat na sa susunod na item, isang maskara. Sinabi niya kay Jimin na ang holy relic na ito ay ginagamit para manmanan ng mga bumibili. Habang ang music box naman ay nagnanakaw ng personal na impormasyon. Kahit ang inosenteng relo ay nagpapatawag ng mga calamity na lalo lang nagpapanik kay Jimin. Lalong nagalit si Gion. Hindi lang kinuha ng mga saint ang kanyang mga ari-arian, pero linoko rin nila ang mga inosenteng tao sa pagbebenta ng mga delikadong gamit sa mga ito. Sa galit niya, sinigawan niya si Jimin na itapon ang lahat ng ito. Nag-clean up spree si Gion. Hinahagis at binabasag ang halos lahat ng makita niya, habang si Jimin naman ay patuloy sa pagluha. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isang estranghero, si Sung Jae, ang tunay na may-ari ng bahay. Awkward! Ang lugar ay magulo at si Gion ang may kagagawan. Samantala, siyang ay nakahiga sa kanyang Aris sect residence habang naririnig ang mga balita na isa sa kanyang mga familiars ay nawala sa Korea. Ang buong Korean branch ay tila nagulat sa nangyari. Sinubukang panatilihin niyang ang kanyang cool.
pero iniisip niya lang kung sino ang may lakas ng loob na gumawa nito. Ang familiars ay parang direct helpers ng Zodiacs at halos imposibleng mapaslang sila ng hindi awakened. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tawagan ng ibang mga saint para malaman kung may kinalaman sila dito. Pero hindi nila makontak si Hugo, ang Archer Saint. Inakala niyang na nasa England si Hugo para sa negosyo kaya wala siyang pakialam. Hanggang sa malaman niyang agad umalis si Hugo mula sa England papuntang Korea. Nabigla siyang sa balitang ito at nagdulot ito ng pagkalito sa kanya. Alam niyang si Hugo ang pinakamalapit na kaibigan ni Jiyeon, kaya ang pagbabalik ni Hugo sa Korea ay nagbigay ng chismis na posibleng buhay pa si Jiyeon. Pero hindi gusto niyang ang ideyang iyon. Naniniwala siyang imposible ito at inutusan ang kanyang mga tauhan na alamin ang buong katotohanan. Ibinahagi ng kanyang mga tauhan ng isa pang balita sa parehong lugar kung saan nawala ang familiars. Natagpuan ng dalawang Gemini disciples na walang malay, nakasuot lang ng underwear. Ayon sa mga saksi, nagkaroon daw ang dalawa ng hindi pagkakaunawaan sa isang gwapong binata. Ang salitang gwapo ay tila nag-trigger ng memorya kay Yang, pero mabilis niyang itinapon ang ideya na si Jiyeon iyon. Ang natatandaan niya, hindi kaaya-aya ang itsura ng dating kaibigan. Hindi maganda ang mga nangyayari kamakailan lalo na't umiikot ang balita tungkol sa pagbabalik ni Jiyeon. Ang pagkawala ng familiars at ang nabigong raid laban sa Spider Queen ay nagbibigay ng stress kay Yang. Alam niyang hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong sitwasyon, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihanda ang eroplano. Pupunta siya mismo sa Korea para alamin kung ano ang totoong nangyayari. Samantala, sa isang hospital na pag-aari ng Gemini, ang chairman ay nagpapanik matapos makita ang kanyang sugatang apo na nakahiga roon. Sa isang tahimik na sulok ng kwarto, si Sung-hoon, isang Gemini disciple, ay kalmado lang habang ang chairman ay humihingi ng sagot kung sino ang nanakit sa kanyang apo. Kahit nag-aalala ang chairman, nanatiling relax si Sung-hoon. Sinabi niyang naroon siya para hawakan ang gantong sitwasyon para sa Gemini sect.